Morning mga beshi, ngiting tagumpay. Grabe, 20 minutes akong nag-bike galing sa amin. Pumunta dito sa train station kasi may lakad ako today. Ayun na yung bike ko, nakapark na. Hindi naman maulanan. So, 9:04 ang aking train. 8:51 pa lang. Aba, mabilis-bilis na ako mag-bike mga beshi. So, tara, magala saglit. Andiyan na ang tram mga beshi, at tayo ay sasakay na. Ayan, nasa train ako mga best rap. Konti pa lang ang tao at hopefully mainit for today's video. Charis. Wala pa masyadong tao, maaga pa eh. Tulog pa sila. Ayun, nung Saturday pala mga best rap, ako ay pumaroon sa isang lugar na mag-open yung Filipino store. Medyo malayo sa amin, 1 hour yung biyahe, pero at least kahit papaano nakalabas ako ng ilang oras kasi hindi ko pa day off talaga, nakiusap lang kay Opa. At saka may order din kasi ako sa kanyang 2 kilong saging na sabat, 2 kilong mangga, and then bibili na rin ako ng mga Filipino products doon mga beshwap. And syempre may free food at saka merong pag-giveaway! A few moments later. Transfer tayo mga beshwaps. Medyo malamig na, as you can see, mga naka-jacket ng mga tao dito. 37 na alis ang train. 1 hour later. Ako sa aking destinasyon at hahanapin na natin ang ating pakay. Maghahanap na tayo mga besh. Saan kaya ito? Good luck to me. Mag-isa lang ko. Ayan yung Google Map ko. Accurate naman dito. Kaso pa ano-ano lang. Paikot-ikot lang mga besh. Hindi ka dadalhin sa shortcut. Sa highway ka dadalhin. Ikot niya ako doon mga besh. Pwede naman pala dito. Loko talaga tong Google Map na to. Nakakainis. Ang lapid pala. Hindi din ni. Ay, kaloka talaga ang Google Map mga besh. Ano ba ito? Kaya mga besh, kapag hindi ko alam ang puntahan ko, ako'y napunta ng maaga. Kasi para may time maghanap. Ay, live, nakakaloka. Di pala sa kabila. Pumunta ako doon, mali. Pumunta ako dito sa kabila. Na mga besh, at nakita ko na sila. Ayan o, nagsiset up na. Sus mio, marimar ang layo ng aking nadating. Ay, live. So mga beshwap, andito na tayo sa Almire. Kasi dito ako pumunta sa Filipino store at ito na po ang kanilang store. Ako'y natutuwa at napakarami kong mabibiling Filipino products. Papakita ko sa inyo. Ito, gusto ko to mga beshwaps. Nakakatuwa, oh. Diba? Kahit medyo malayo sa amin, dinayo ko talaga. Ito yung pangalan nila. Ang dami talaga. At ayun na nga mga beshwap, nakakatuwa. Sinandami ng Filipino products and mag-ribbon cutting na si ate. Siya yung may-ari, Ivy yung pangalan niya mga beshwap. So, feeling close si Inday dyan, pero kasi minute ko dahil may music, alam niyo na. So, ayan, start na at pwede na tayong mamili and nagbablog ako. Sabi ko, hi to my vlog. So, mute nga kasi nga dahil sa music. So, eto na, nakapamili na ako dyan. Nakabili ako ng hotdog, sisig na 1.5 kilo. And then, may pa-free food din sila, mga beshwap. Na-miss ko yung mga kakaning Filipino. And then, after few hours, eto, pumunta naman ako sa sentro. Malapit lang to dun sa central. Andito na rin ako sasakay pa uwi, mga besh. Umuulan as in, ayan. So, nakasakay na ako ng train yan, mga besh, pa uwi dito kay Opa. Ano lang yan, 1 hour lang. Mas malapit yan kesa dun sa inapuntahan ko talagang city, which is Central. So, ito yung pinakang central ng Zoila. Basta ganun. Yun, mga 30 minutes na lang from there ang aking biyahe, mga beshwaps. Sobrang nakakatuwa mga besh, ang dami kong nakilala, and then pag-uwi ko is maaraw na kasi nung pagpunta ko umuulan-ulan, tapos ligaw-ligaw pa ako, ikot-ikot pa ako mga beshwaps. And then ayun, parang alam niyo yun, hindi na ako katulad na dati. Pag may nakilala ako, kinukuha ko yung information nila, Facebook, at saka yung number. Ngayon hindi na, as in makilala ko. Ewan ko, na-trauma talaga ako sa pagkakaroon ng kaibigan. Talagang alam niyo yung pag nasira yung tiwala mo sa tao, ang hirap ibalik. Hindi naman sa
ayoko na magtiwala sa ibang tao, pero syempre ingat-ingat na lang kasi sobrang nakakadala. Ang dami kong bad experience dun sa dati kong tinirhan, and after 1 hour andito na ako sa sentrum namin, at ito may nakita ako. Binidyo ko talaga yan, huminto ako kasi pinakita ko kay Opa para naman malaman yan anong kaganapan sa labas ng bahay namin at sa sentrum. And that's it for today's video mga Beshop. I hope nag-enjoy kayo. So dalawin nyo lang ang Pinoy Almire Store. Meron silang Facebook page at saka yung kanilang The next day. hello mga Beshwap! So, galuto ho kita ng sardinas from the Philippines. Ariho ay libre ko galing sa Pinoy Almire Store mga Beshwap. Bigat ako pumunta ng Sabado ay namiss ko aring sardinas at try ko. Actually, hindi ako palakain ng sardinas kasi dati pag nakain ako niyan, ako'y nangangati. May allergy kasi ako sa malalangsa. Pero minsan lang naman kaya ayun, ginisa ko na. Hindi ako nakain ng hindi inagisan na rin kasi nga medyo malangsa ay mangangati ako. Ang arte 'di ba? Walang karapatang mag-inarte, gosh. Pero in fairness, nakakamiss din pala ang sardinas, and ayun nakakatuwa kasi yung amo ko tuwing may kakainin akong Filipino food, tinatry niya parang bata. Sabi niya patikim nga. Nasarapan naman siya as in. So ayan, maanghang yan. Tapos ginisa ko lang yung sibuyas, tapos lalagyan ko yan ng kaunting tubig. At saka para matanggal lang naman yung sauce dun sa lata. Tapos tsaka ano nga ninay, lemon, since walang kalamansi ay napakasarap man din at nakakaganong kumain yung medyo maanghang-anghang. Tama lang yung anghang niya. 'Di ba kasi may sardinas na maanghang talaga? Hindi ko kinakaya yung anghang niya. Hindi ko alam anong sardinas yun. Basta maanghang, hindi ko kaya. So, are, at masarap ire sa mainit na kanin, mga Beshwap. So, ari ho ay, nung Lunes, linggo ko pala ari niluto mga Beshwap. So, ari na ho at luto na ang ating ginisang sardinas. Masarap wari iri may kuwan, malunggay, o kaya ay may talbos ng kamote. Ay, hindi pa nabunga ang aking kamote. I mean, hindi pa na dahon. Awa naman baga, bakit ganoon? Pero ang aking lemon, malapit ng mahinog mga besh. Pero aring ginamit ko ay binili ko lang ari sa grocery. So, nilagyan ko ng maraming lemon para mawala yung lansa mga Beshwap. Ay ayos man din. Pero ang pinakagusto kong sardinas ay Youngstown kasi wala siyang kaliskis. Ari ay may kaunting kaliskis mga Beshwap. So ako ay medyo maarte pagdating sa isda. Hindi ako nakain ng isdang may kulay katulad ng mga lapu-lapu, ganun. The next day. Ayun mga Beshwap, the next day naman niluto ko ang aking sisig. Kalahating kilo ho yan, pero wag ka napakarami. At ako'y parang hindi na satisfy kasi dapat iinitin na lang yan. Tas naglagay ako ng sibuyas at saka sili. Pero kulang ang aking sibuyas at sili mga Beshwap. Alam nyo bang pinagdalawa ko pa yan at parang nung kinain ko ay ewan, kahit ang sarap niya ay parang wala akong gana. Siguro kasi ganun dahil wala akong kaagaw, no? Mas masarap talaga kumain kapag ikaw ay may kasalo or alam mo yung may kaagawan ka sa pagkain kasi may kakwentuhan ka. Nagkakwentuhan naman kami ni Opa pero syempre iba yung pagkain niya sa pagkain ko. So ayan, so kung bibili ulit ho ako nito ay lalagyan ko ng maraming sibuyas at sili. Tapos itlog. 2 itlog na nga yung nilagay ko dyan Tapos lemon. So, ayan, tingnan nyo naman mga besh, ang dami. Parang isang buong pamilya yung kakain. Ay, mag-isa lang naman ako. Tinikman din niya ni Opa, tapos sabi niya kakaiba yung lasa. Ayan, ay natutuwa ako kasi may siya, may atay. As in, mo talaga yung dito kasi parang walang mabilhan ng atay ng baboy mga besh. Atay ng manok meron. Ganun. Tapos ang lalaki pa ng hiwa niya, sobrang napaka-generous nung nagbenta nito. Kaya alam mo yun, sa susunod, yung naiiwan ko pa dyan, hiwa-hiwain ko muna bago ko isalang at ako'y natagalan din. Ayan, binawasan ko na kasi nga, apakaraming naman, mag-isa lang naman ako. Tapos, ayan, nilagay ko na yung sibuyas at sili mga Beshwap. So, igisa lang naman yan. Kaunting mantika lang yung nilagay ko. Tapos, dapat nga ni pala ay butter. Tapos, nilagyan ko ng kaunting seasoning kasi medyo matabang siya. Ayan, nilagyan ko ng paminta. Tapos, nilagyan ko pa ulit yan ng seasoning kasi nga medyo matabang. Kasi, syempre, kanya-kanya tayo ng panglasa. Ganun. So, basta, masarap siya the next day. Kasi siguro nung tanghali, ang ulam ko ay
masarap. Kaya hindi ko masyado siya na-appreciate. The next day ko na siya nakain. And the next day naman, ayan, nung sarap, kulang yung tinira ko. Kasi, yung niluto kong yan, ay yung kalahati, binigay ko dun sa kapitbahay namin at dumating na galing sa bakasyon sa Indonesia. At sila yung nagbakasyon for 15 days ata. Wow, sana all nakakapag-bakasyon ng 15 days. Ano? So, ayan, hinalo-halo ko na. Wala kasi akong sizzling plate, kaya diyan ko na lang sa kawali niluto. And then, tinikman ko, ay kulang pa ng itlog. At dinagdagan ko pa ng itlog. Tas, alam ko, dinagdagan ko pa yan ng seasoning kasi ako medyo natatabangan mga besh. O, diba, dalawang itlog. Very generous inday sa itlog. Kasi marami kaming itlog. Si Opo nga sa isang kainan eh. 4 na itlog, 2 tinapay lang. Tapos nilagyan ko na ng lemon. Napakasarap human din eh. Kuha na lang, beer na lang kulang. May beer naman din eh, may wine naman, tsaka maraming alak. Kaso hindi naman ako nainom. So, that's it for today's video mga besh. Tara at makain! The next day. Hello mga Beshwops at kabayan, maulang tanghali pero ako'y nakapag-grocery pa, ayan ay nabili ko. So mag-aayos ako ng aking ginrocery, yun ang aking hinugasan kaninang tanghali at ng bulaklak. So what to do mga Besh? Let's start. Wala namang ibang gagawa nito kundi ako. Ayun na nga mga beshiwaps at kabayan. Inumpisahan ko nang ayusin ang aking ginrocery at nagligpit-ligpit na rin din sa kusina. Kasi sabi ko nga ni naman, walang ibang magawa kundi ako. At ari lang naman ang trabaho ko. Naman, ano daw, nabubulol naman ako. Pasensya na kayo. So, ari lang naman ho ang aking trabaho, maggrocery at magluto. At bumili ako ng mga prutas ni Opa. Yan yung sekreto bakit siya lumalakas everyday. Kasi fresh fruit talaga yung binabigay kong prutas. Tapos, although ang pagkain palagi namin ay chicken, beef, ganun. Buti nga wala ng shrimp eh. Dati beef, shrimp, at saka manok. Di kasi nga siya nakain ng pork. So, ayun. Minsan nakakabiling din ho anong alutuin kung anong luto ang agawin ko o putahe ko sa chicken. Kasi ngayon, na lang, ang nagagawa ko kinamatisang manok, sweet and spicy chicken na may pineapple. Tapos, pritong manok or fried chicken at saka barbecue. Chicken barbecue. Yun na lang ang nagagawa ko mga besyo. Kasi ano pa bang ibang luto. Kaya ayaw naman niya na may mga sauce. Gusto niya ay tuyot. So pagkatapos ko ligpitin ang aking ginrocery, ayan, niligpit ko naman ang aking hinugasan kaninang tanghali. Ang akala pala niya ako'y natutulog sa taas. Pero naisip ko kasi uulan ng mga 3:00. Kaya umalis na ako ng mga 2:00 mga besyo. At saka minute ko din yung kaibigan ko dahil binigyan ko nung sisig na kalahating niluto ko nung isang araw mga beshiwap. So, ayan, pinupunasan ko yung mga hinugasan ko bago ilagay sa drawer. Tapos, bumili din ako ng tinapay na buns, yung palamanan ba. Tapos, pagkatapos nun ay hiniwali ko na yung chicken. Ayan mga beshiwap. Anong klaseng or anong parte ng chicken ang paborito nyo mga beshiwap? Si Opa ay chicken legs dati. Pero ngayon, paborito niya yung chicken wings. Kasi nung natikman ko yung chicken wings tas barbecue ay napakasarap daw. So, ayan. Kumuha pa ako ng plastic dyan dahil kulang yung aking igalagyan ng chicken mga beshiwap. O, diba? Napakaraming pinto. Alam nyo ba, ang isang bahay dito sa Netherlands, ang basic na bilang ng pinto ay 14. Ganun ho, karami ang pintuan din ng isang bahay kahit maliit lang. At di baga sa atin, sa Pilipinas, tingnan yung bahay namin na ang pintuan lang namin dun ay yung main door, pinto ng CR, ng kwarto ko. O, 3 lang. Samantalang dito ay sus mio, kada corner ay may pinto. So, pagkatapos ko naman ayusin yung chicken, ayan, bumili din ako ng bulaklak. Kaya nga pala ako nag-grocery is, syempre, wala na kaming stock. And then, yung bulaklak namin ay medyo tuyot na. Ay si Opa ay mahilig yan sa bulaklak kahit yan ay lalaki. Gustong-gusto niya laging may fresh flower sa lamesa namin, lalo sa dining table. And yun nga, favorite color niya ay yellow tsaka ng asawa niya. Kaya yan lagi yung inabili ko. Pag wala namang ibang kulay or walang yellow, ay kahit ano na lang, basta may fresh na flowers. Tas sa isang linggo siguro ang nagagastos niya sa flowers ay 20 or 20 euro or sabihin natin 1,000 pesos. In a week yun ha mga beshiwaps. Ganun kaano si Opa sa fresh flowers kasi every Thursday dadalan pa siya ng niya, sister-in-law niya ng ibang bulaklak. Doon naman sa may inaupuan niya sa sala.
ganun kaano si Opa sa bulaklak. Hindi lang si Opa, pati ibang Dutch dito, gusto nila yung fresh flowers kasi nga naman maganda ang weather dito kaya hindi madaling matuyot ang bulaklak. So ayan, pagkatapos kong tanggalin, pinutulan ko ng kaunti yung yellow roses at saka tinanggalan ko ng dahon. Nilagay ko naman itong panglagay or pang-design. Di ko alam anong tawag dyan, basta inalagyan ko para maganda namang tingnan. Hindi naman plain na yellow la ang mga beshiwap. Tapos, hindi lang yan yung lalagyan ko, pati yung dalawang base na maliliit dun sa gilid-gilid or sa corner, pinapalagyan ni Opa. Diba sosyalan? O, ayan, diba? Pwede nang maging florista si Inday. Pwede na akong mag-apply sa Saudi. Kasi 'di ba marami dong florista tsaka sa Dubai. Ayan, oh, 'di ba? At saka gustong-gusto ko din naman na arrange ng bulaklak. Tas ito yung maliliit naman. Dito, maliliit na roses naman yung nilagay ko mga beshiwap. Parang tig-apat. Dapat nga dinagdagan ko pa pala kaso nakalimutan ko. Yan na lang ang binili ko at ako'y wala ng barya mga besyo. Tapos lalagyan ko din ng fillers yan mga besyo. At tingnan nyo at napakaganda pagkatapos, 'di ba? Pwede na talagang florista si Inday. Well, alam nyo ba, pangarap ko dating magkaroon ng flower shop. Sabi ko, kung hindi ako ganito ang trabaho before nung nasa call center ako, siguro gusto ko photographer or florista o kaya lawyer. Ganun. So, walang natupad. Kasi sabi ni Lord, hindi yun yung para sa'yo, iba ang para sa'yo. Ganun. Kahit pala kasi, anong plano mo sa buhay pag hindi para sa'yo, si Lord ang gagawa ng paraan para ilayo ka dun, lalo na kung ikakapahamak mo. O, di ba napakaganda kung saan-saan na napunta ang ating pagbo-voice over ay nag-aayos lang naman ng bulaklak, di ba? Pero hindi, tama yun mga beshiwa. Pag hindi para sa'yo, ay hindi para sa'yo. Gagawa at gagawa ng paraan si Lord. And that's it for today's video! The next day. Hello mga beshiwap, so tayo ay mag-unboxing. Wow! Dumating ang aking order. Nabili ko to sa marketplace sa Facebook. Ang kaligayahan ni Inday. Tcharan! Partner siya wallet ko na ganito din, MCM, pink din. Bigay nung beshiwaps ko. Ito, binili ko sa marketplace. Oy, bago pa siya. May isa pang strap. Wow! Ganito. Pwede din naman siyang yung shoulder bag na mahaba. Ganda, no? Mura lang to. As in. Aww. Basta mura lang siya, 15 euro. Ganun. Tapos, ito yung pinaka-inaantay ko sa lahat. Wait lang. Dalawang box kasi ito. Ito naman, galing sa Almire Filipino Store from the Philippines. Wow! Walaan niyo kung ano to mga besh. Hindi mo kita. Uy! Ay, wow! May free bottle. Aww. Tapos, saging na sa bakang babaw at manggang hinog. Wow! Ang mahal nito mga besh. Ito ay magkano? 79.96. Oh my God. Pero okay lang. Sulit naman. Hilaw pa yung saba. 2 kilo to binili ko. Tapos 2 kilo ring mangga. So, nakakatuwa mga besh. As in. Medyo hilaw pa yung mangga. Papahinugin muna natin to mga beshiwaps. 8 piraso para sa 2 kilo. So, ang 1 kilo ay 4 na piraso. From Davao pa to. Wow! Papahinugin ko pa.
Ganito pa siya. Oh. Bukas pa to. Ay! Tutuwa ko talaga ako. Ay, nakakain. Ako nilabas ko pa naman yung pambalot ko ng turon kasi kala ko hinog na tong saging. Ay, hindi pa pala. So, papahinugin muna natin to mga beshwap. Mga ilang araw pa to mahihinog to. So, wala kasi ako ibang makontent dahil ang amo ko, ang alaga ko, gusto na lang niya puro chicken ang ulam. So, different ways to cook chicken. Magkakapak na ako mga besyo. That's it for today's video mga besye. Bye for now! The next day. Maghalo ang balat sa tinalupan. Subuki. Uy, sarap ng aking champurrado. Daming gatas. Sana hindi ako mag-ipot. Walang Bear Brand kaya Nido na lang. Tara po at makain kita ng champurrado with Nido. Champurrado para sa almusal. Tara. Taas ang kamay. Sinong mahilig sa champurrado? Yan, ang init po. Sarap.